Common issue ng isang alternator. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, alternator at mga common issue niya. Well, normally may tatlong common issue lang naman ang alternator. Number 1 dyan, posible ang umingay dahil sa sirang bearing. Number 2, posibleng walang maisupplyan na power or voltage dahil sa sirang carbon brush o manipis na carbon brush or sirang IC. So yan yung mga common issue ng isang alternator, So yun, bearing, IC, and carbon brush. Now, paano ba natin madadiagnose kung sira na yung ating alternator? Well, kung meron kayong voltmeter habang naka-on yung sasakyan, pwede nyong i-test kung ilan yung voltage ng inyong sasakyan, So pwede nyong ilagay yan dyan sa may battery, yung positive and negative niyan, at kung ang reading is more than 13 volts, possible na okay pa ang inyong alternator. Kasi kung below 13 volts yan o nasa 12 volts ka lang naglalaro, there's a possibility na wala nang sinusupply na power ang iyong alternator. Then isa pa sa mga pwedeng pang diagnose din dyan is pag naka-on yung makina at tinanggal ninyo yung negative o yung positive terminal ng battery sa engine bay at still nag-o-on pa rin yung sasakyan, means okay pa ang inyong alternator. Now, pag namatay yung makina, means you have some issue with alternator. Ibig sabihin, hindi na siya nagsusupply ng power. At isa pa sa mga pan-diagnose din yan is kung meron kayong screwdriver habang naka-on yung sasakyan, pag okay ang alternator or gumagana, pag nilapit ninyo yung screwdriver na mga ganito lang, mga siguro mga alam ba to, mga 0.5 inch ba, ganon, o something gano'n, basta manipis na manipis, kusa niyang minamagnet yung screwdriver. So pag meron pa siyang parang magnetic field na pag dinikit mo o pag nilapit mo yung iyong screw at minamagnet pa ng iyong alternator yung screw, yon means okay pa ang inyong alternator. So siguro ito yung tips ko na lang sa inyo, kung masisiraan kayo ng alternator. Like for example, numipis yung carbon brush ninyo. So roughly naman, kasi ito naman umaabot naman to ng more than 100,000 kilometers bago siya talaga naninipisan ng carbon brush. Pero isang tips ko sa inyo, kung magpapagawa kayo niyan, kung halimbawa carbon brush na sira, okay, o upod na, I highly recommend na isabay nyo na rin yung bearing para isang bukas na lang. Okay? So halimbawa naman bearing yung naging problema at nakita naman na yung carbon brush is malapit ng numipis o manipis na rin, isabay nyo na rin yung carbon brush. Kumbaga para isang bukas na lang at isang labor na lang. Kumbaga yan yung pinaka-idea, So yun, isang question dyan is kung ilang kilometer ba yung matatakbo ng sirang alternator. Depende yan dun sa ganda ng inyong battery pa at yung mga nakaload sa kanya. Kaya nga isang idea, pag sira ang ating alternator, para maitakbo pa natin siya ng malayo, dapat papatay nating aircon, head unit, pa sa lahat ng possible na kumukuha ng power, dapat nating i-off para lahat ng power is papunta lang dun sa pagpapaandar ng sasakyan. Pero based on experience, mga more than 5 kilometers naman yung matatakbo, or more than 20 minutes naman na mai-on yung sasakyan without any issue na hindi siya mamamatay. Just an info lang, pag nagkaroon ng red battery sign, there's a possibility na alternator yung problema. So nakukulangan na ng voltage yung inyong sasakyan, kaya umilaw yung battery sign. At pag umilaw yan, isang advice ko na lang, huwag nyong papatayin ng sasakyan. At mas maganda, hanap na kayo kaagad ng battery shop or alternator shop para ma-test kung ano ba talaga yung problema. At yun, yung mga pag-diagnose naman yan, At yun, kung nagustuhan nyo yung video, paki-like, at kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba, at sa Facebook, click nyo lang yung follow sa taas, at sa TikTok, click mo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.